Sinong di mabibighani sa ganda ng Mount Tapulaw, sa napakalamig nitong klima, sa foggy na paligid at pakiramdam na kapantay mo na ang mga ulap. Isang breathtaking view na tila ba para ka na ring nasa langit. Isang lugar na hindi lang sinusubok ang lakas ng katawan, kundi pinapawi rin ang pagod ng puso at isipan. Kaya tara mga katrip, samahan nyo kaming mamangha, tuklasin ang ganda ng Mount Tapulaw at maranasan ang lamig, ulap at tanawing hindi nyo malilimutan. Welcome to Mount Tapulaw! Tara, trip tayo! Mga trip, ito yung nakita natin na mas magandang pwesto kasi puno na dun. And dun sa kabila medyo hindi mo kita yung view eh. So dito flat naman, so dito tayo magtatayo ng tent. Sarap ng pakiramdam mga katrip dahil pangatlong beses na natin dito sa Mount Tapulaw. Nakaka-proud dahil nagagawa ko pa rin to. And sana pagkalooban pa tayo ng Diyos ng mas mahabang buhay at kalakasan, and ma-appreciate pa natin yung creation niya, at may share ko sa inyo kung ano yung mga napupuntahan namin na magagandang lugar, and kahit sa video para nyo na rin napuntahan. And mga katrip, ayan yung view na nakikita ko ngayon. So sobrang daming pine trees, tapos makikita mo yung ulap, papalapit na siya ng papalapit dito sa bundok. And mamaya foggy na yan, so wala na tayo makikita, and nag-start na siya lumamig. Sarap ng ano dito, ng weather dito. So dito tayo magtatayo ng tent dahil maganda yung spot, and hintayin lang natin yung porter, nandoon yung tent ko tsaka yung pagkain ko. So makakain tayo maya maya. Yan na, yun na yung fog, lamig na agad. Lamig. Nakapagtayo na ang mga kasama ko ng kanilang mga tent. Habang hinihintay ko naman ang aking tent na nasa porter, ay nakatulog ako sa lamig ng klima at sa sobrang pagod. Nakaset up na sila ng tent. Yung tent ko nandun sa sa sweeper, pati pagkain. Ano lang ako dito, squatter ako, squatter. Ganito pala pakaramdam ng squatter. Tingnan niyo yung cup noodles. Sobrang lobo niya na. Kasi sobrang lakas na ng pressure pag nasa taas na area ka na. Para na siyang sasabog. Buti na iwan yung cup noodles dito. Hindi, wala akong pang lunch. Congratulations. Ay, thank you, Tay. Diyan ka na. Thank you kay Tatay Ronnie. Kundi dahil sa kanya, sobrang mas mahirap yung hike namin. Ito yung bag ni Tatay, oh. Walang sinabi yung Duter dyan. Ratanor to, ratanor. Kaling no, ano nila to, improvise. Ratan lang, ratan. Congrats! Yay! Kuha ko na yung ano ko. Hi, Tay. Congratulations po. Kakabigay lang ng tent. Bigla namang umulan. Buti na tayo kagad natin yung tent. Nabasa ng konti. Buti na habol natin. Kaya ayusin natin yung mga gamit natin ngayon. Mga trip ko, nagtatanong kayo kung paano kami naliligo sa bundok kapag walang water source. Yan, ito lang. Wipes lang. Ito na mga katrip, tinatawag na tayo ni Tarzan. Hanap na tayo ng pestuhan. So mga katrip, ito yung kampuan. Yan. Tapos ito, yan yung mga tinutulugan ng mga guide. Kaya lang, ano na siya, sira na siya. So shout out sa Palawig Tourism. Sana ma-renovate natin to, yung mga facility dito, para mas maging komportable yung mga ano natin, guide.
Tsaka ganun din yung mga hikers. So yan, sana mapagawan sila ng bagong shelter kasi kawawa naman sila, di ba? Para meron silang magandang pahingahan. And ganun din sa mga hikers. Sana magkaroon kami ng maayos na palikuran dito para hindi naman mangamoy itong bundok. Kasi kung lahat ng san-san na lang magsi-CR, di ba? Although ganun naman talaga sa mga pero ito kasi sobrang kilala na siya na hiking destination eh. So sana Palawig Tourism ma-improve nyo po itong lugar na to. Mahirap kasi pag pwesto ka dito tapos yung pinwestuhan mo na pwestuhan na. Sa bukid walang papel. Uy! Kiss-kiss mo sa pilapil. Sarap dito. Yung alam mo yun, habang lumalabas may kumikiliti sa wetbox mo. Hindi mo alam kung damo pa o limatic na eh. Kung may nakasabay ka dito, magkakawayan na lang kayo. Ay, may tissue ka. Palawig Tourism, ma-improve natin yung mga campsite. Magkaroon ng maayos na palikuran. Dami ng bomba dun, wala ka na mapwestuhan eh. Yung paglabas ng pupo mo, yung may iba kang amoy na naamoy, yung hindi familiar sa pupo mo. Pero yun yung kasama yan sa adventure. Paano ka tatay sa bundok? Nakikita niyo ba yung mga basura? Yan yung mga nature trippers na mahilig naman magkalat. Sana maging responsible tayo, hiker, kung talagang gusto natin ng nature. Ants, guys, kain. Kapag kumain, tas ganito yung view mo. Pagdating ko, nakaidlip ako dun sa labas. Wala pa akong tent kanina eh. Kasi nasa Porter. Pero sobrang sarap, sobrang super nap. Kape ulit. Wala tayong gagawin kundi magkape dahil ang lamig. Sarap. Woo! Sarap ba lamig? Umuulan na ulit. Ano oras na ba? 4:30. Umuulan na ulit. It's raining. Umuulan na naman. Totoo na. Hilaw. Hindi na hilaw. Cheers! Sarap. Sarap mag-food trip na bundok. Yung lahat ng hirap mo kanina, bawiin mo sa pagkain. Ayan yung another challenge bukas sa hike namin. Papunta ng peak kasi bukas sigurado mas madulas, mas malambot yung lupa. So, more challenging yung pagbaba bukas. Kaya kailangan mag-extra careful tayo. And hopefully, hindi magtuloy-tuloy yung ulan. So, ganun talaga sa bundok. Laging paiba-iba yung klima. Ang lamig. Natulog tayo mga katrip. Parang ginaw mga katrip. Kailangan natin mag-medyas. Kain na daw kami. Dinner. Ang lamig. Shot. Woo! Kain na. Napagod yung Lamig dun sa labas. Kailangan tayo kumain. Alam namin adobo. Baon tayong spam. Tatapos lang natin kumain. Sobrang lamig na. Buti hindi mahangin. Sigurado mas naninigas na kami sa lamig. And mga trip, tapos na tayo kumain. And 7:30 pa lang ng gabi. So parang 10 oras na dito. Palipas na lang tayo ng oras. Tapos makatulog tayo ng mas maaga para makabawi. At may lakas bukas dahil 18 kilometers in total yung lalakarin natin. Kita kits bukas. Good night. Hanggang na tayo mga trip.